Nagsagawa ng nationwide transport strike ang ilang mga transport group upang ipanawagan ang kanilang pagtutol sa consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program at kaugnay sa umano'y korupsyon sa loob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Department of Transportation. Si Ashley Lupena para sa detalye ng balita. Kabit-kabila ngayon ang isinasagawang rally ng ilang transport group patungkol sa pagtatanggal ng ilang opisyales ng LTFRB at DOT at ang pagtanggal ng traditional jeep sa mga lansangan. Nagsagawa ang grupong Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela ng malawakang transport strike dahil umano sa nababalitang katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Transportation o DOTR. Nagsimula ang kiros protesta sa University of the Philippines kung saan nagtipon-tipon lahat ng miyembro ng grupong Manibela na agad nagtungo sa opisina ng LTFRB. Dito ipinakita ng grupo ang kanilang pagpoprotesta laban sa deadline ng LTFRB para sa consolidation ng mga tradisyonal na jeepney bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program na hanggang sa December 31 ngayong taon na lamang. Sinabi din ng grupo na hindi sila tutol sa modernization kundi sa agarang pagpapatupad lamang nito. Bukod pa rito, ipinanawagan din ng grupo ang umano'y katiwalian sa ahensya. Kaugnay ng nangyaring tigil pasada, sinuspinde ang face-to-face classes sa ilang mga lugar sa Metro Manila at kalapit na probinsya, partikular sa Pasay City, Caloocan City, Las Piñas City, Marikina City, Malabon City, Biñan City, Parañaque City, Binangonan Rizal, Los Baños Laguna, Calamba Laguna, habang suspendito hanggang bukas, 17 ng Oktubre ang physical classes sa Pampanga. Nagpahayag din ng suporta ang ibang grupo ng transportasyon sa ginawang transport strike, partikular sa grupong Piston. Bilang tugon sa mga mananakay na naapektuhan ng tigil pasada, naglunsad ng libreng sakay ang ilang lokal na pamahalaan gaya ng Maynila at Malabon. Nakahanda ring magbigay ng libreng sakay ang Philippine National Police o PNP para sa mga apektado ng tigil pasada. Base naman sa inilabas na pahayag ng LTFRB, wala umanong epekto ang isinagawang tigil pasada sa serbisyo ng pampublikong transportasyon dahil nagkaroon ng mahusay na pagpapatupad ng contingency measures ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Interagency Task Force on Tigil Pasada. Sa inisyal na pahayag ni Balbuena, posibleng magtagal ang transport strike ng 1 linggo. Para sa EURTV News, Ashley Ann Lupena, sumasaludo sa bawat Pilipino.